At ang bawat isa sa atin, iyan ang tungkulin po natin. Ang tungkulin po natin ay tumanggap ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Panginoon, lumago po tayo, di po ba? Amen? Yan po ang ibig sabihin ng disciple. Ang isang disipulo ng Panginoon ay disiplinado sa pag-aaral ng kanyang mga salita at disiplinado sa paglakad ng isang buhay ayon sa kanyang mga salita. Amen? So nandito po tayo ulit at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kayo po ay, ito mo na nga, nakarang araw, nagkaroon po kayo ng prayer and praise night, ano? Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Alam nyo, isa sa dapat po nating laging tatandaan po sa New Life, yan po ang isa sa kulturang dapat po nating pagyamanin. That's our culture as New Life. We always worship, we always pray. Kung meron tayong mga pangailangan, ay walang ibang pamamaraan kundi idulog sa Panginoon. And so corporately, dapat po yan po ang ating flow sa New Life. And purihin ng Panginoon, sapagkat sa Alabang din po ay nagkaroon din po tayo ng revival nights, ang tawag din naman natin. No? Tapos in the morning, meron po kaming prayer 9 to 12, yung mga may time lang mag-pray. And then 3 to 5, yun yung soaking session, which, you just worship God, pray, declare the word, and then prepare for the revival night. So, for 3 nights, for 3 days, actually, ay gano'n nag-flow. At kaninang umaga, nandun po kami sa church, grabe, nagfo-flow yung healing. Yung speaker po namin ay kung ba siya? Basta somewhere in Europe, nalimutan ko na. Oo. At talagang nag-pray for healing ay, parang activation of healing. You're praying for healing and in fact, even right now, let's just pray. Meron po dito ang may nararamdaman, may karamdaman, may sakit, or meron po ba rito, taas po yung kamay, meron kayong amen. Praise God. Sino pa po? Yan. Okay. Praise the Lord. Okay. Tuloy nyo pong itaas ang inyong kamay. Okay. Yung mga nakataas ang kamay, tignan nyo po, yung mga nakatabi po ninyo, katabi nyo, kung nakataas ang kamay, i-lay hands nyo sila. Okay? Pakilay hands nyo po yung mga nakataas ng kamay. Yung katabi nyo, okay. Yung katabi nyo, ayon, o yung katabi nyo na nakataas ang kamay, kayo na hindi nakataas ang kamay, i-lay hands ninyo sila. Ayon. Yung hindi nakataas ang kamay, i-lay hands nyo sila. Hallelujah. Okay? Handa na kayo? Amen? Diyan na? Okay? Let's pray. I rebuke any sickness in Jesus' name sa iyong katawan ngayon. And Holy Spirit, just flow your very presence right now and let the flow of healing flow in the body of my brother. Sa pangalan ni Jesus, sinasansala namin ang anumang uri ng karamdaman sa iyong katawan dahil wala itong karapatan na manatili sa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gumaling. In Jesus' name, amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. I-check po ninyo. Sino po yung nagtaas ng kamay na may sakit sa ulo or may nararamdaman, may pain? Yan. Anong pakiramdam nyo po ngayon? May immediate healing, di ba? May immediate. Ganun po yun eh. Kaya ang activation po natin ng gift of healing, kasi hindi naman basta pastor lang ang tinawag for healing eh. Lahat po na believer. Hindi lang pastor. Lahat po tayo. Sino po rito ang may kamay? Taas ang kamay. Ayan. Oh, praise the Lord. Maigi, may kamay kayo. Anong sabi ng Bible? Lay your hands. Okay. Sino magpapagaling? Ang Panginoon. Sino ang mag-lay hands? Tayo. Mahirap ba yung mag-lay hands? Hindi po. Okay? So lay your hands lang. Tapos your faith. Alam niyo po bang merong power ang inyong prayer? Amen? Praise God. At naway patuloy niyong pag-aralan ito, Pastor Peter, ha? Yung how to activate the gift of healing. Okay, ngayong hapong ito, nais ko pong i-share sa inyo ang naging serye na pinag-usapan po natin din sa main, ano po.
And the title of my message is Living Your New Life in Christ. Sabi nga po natin, Living Your New Life in Christ. Okay? Paano tayo mamuhay ayon sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin? Okay? Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan. At kasihan niyo po ito at bigyan kami ng kaliwanagan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Colossians chapter. Pero bago po yun, punta muna tayo sa Psalms chapter 90, verse 12. Sabi rin sa Psalms chapter 90, verse 12, So teach us to number our days, that we may gain, ano po yan? Heart of wisdom. Na-share po ito ni Pastor Shadi, bago po siya umalis papuntang States, dahil namatay po yung father ni Pastor Paul, ano po. And isa sa naging meditation natin ay ganito. Ang ating buhay ay maiksi lamang. Sa mga kabataan, tila ang buhay ay walang katapusan, di ba? Pero kapag nakaabot ka na ng 50, nakakaramdam ka na ng mga sakit sa kung ano-ano nararamdaman, di ba? Parang, para kang sasakyan na may kumakalog-kalog na, kailangan ng, hindi naman oo, parang may tuning, kailangan i-tune up. May mga gano'n. Kailangan palitan ng mga oil, change oil tayo. Di ba? Parang gano'n minsan, no? So mapapansin ninyo, ang buhay natin ay, bagamat sabi nga ni Apostol Pablo, tayo ay in the inside, tayo ay nagiging malakas, pero yung physical body natin, medyo nagdidecay. Ang sama naman salita nyo, nagdidecay, di ba? Naaagnas, hindi naman naaagnas, ano? No? So, nagkukuan siya, nag-i-expire, nagre-retire, di ba? So, what does the Bible say about living your life? Well, number one, teach us to number our days. If you say, teach us to number our days, that means we have to learn how to measure our lifespan at you don't have to waste your time. Dahil kung mayroon mang commodity na ibinigay ang Panginoon sa atin, isa doon ay yung oras. At ang problema sa oras, pagka lumipas, tapos na. Can you say amen? Itong nakaraang oras, kanina, tapos na yon. Ang tanong, gaano mo ginamit yung oras na yon? Dahil ang tanging pamamaraan lamang para mapagpala ka sa oras o sa blessing o sa commodity na ibinigay ng Panginoon sa iyo, ay papaano mo ito ginamit. Papaano mo ito in-invest. Did you invest it or did you spend it? Kasi malaki ang pagkakaiba na ginastos mo siya or in-invest mo siya. At yun po ang lagi po natin tatandaan sa buhay. Don't waste your time spending it, your life spending in unnecessary at mga bagay na hindi naman makakatulong sa iyo at hindi ka naman makaka-invest para sa future mo or para sa eternity mo. May mga bagay tayong ini-spend sa buhay na hindi naman talaga nakakatulong para sa ating ikakalago, para sa ating ikakapayapa, para sa ating ikaka-mature, or para sa ating ikaka-taas ng ating antas ng pagkakilala sa Panginoon. May mga bagay tayong ginagawa minsan sa oras at sa araw natin na walang kinalaman para sa ating kinabukasan. Ano po yung mga yon? Pagpapatawad. Hindi mo ginagamit ang oras mo sa pagpapatawad. Hindi mo ginagamit ang oras mo sa
mga bagay na kung saan ay makakapagbigay ng kapayapaan sa iyo. So, teach us to number our days. Oh, I pray that all of us will learn the wisdom of spending your time and your days wisely. If I say wisely, who are the people that you are spending with? Who are the people that you are blessing? Who are the people that you are growing with? How are you using your time to learn more about the Word of God? So, sa Colossians chapter 3, nagbigay po si Apostol Pablo ng mga suggestion, or hindi suggestion, kundi truth on how to live your new life in Christ. Hindi lang basta your life. Remember, you have new life. And what a blessing for us that God has given us a chance. Because before, we don't have any, parang wala tayong kinabukasan eh. Dahil tayo ay makasalanan. Wala tayong pupuntahan. Pero purihin ng Diyos, kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos na nakakilala tayo sa Kanya dahil nabigyan tayo ng isang tsansa pa para mamuhay ng tama at maayos para sa Kanya. Ang iba sa inyo nakakakilala nung mga medyo may edad na o nasa kabataan pa, pero purihin ng Panginoon dahil ang remaining days mo sa buhay na ito ay ang pagkakilala mo sa Panginoon at ikay sumusunod sa Panginoon at hindi mo na ito sasayangin katulad na nangyari nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Meron kang chance to recover and to redeem the things that was stolen, lost, or destroyed by sin or by the enemy. That's why you will always thank God for eternity. That God has given you a chance. Because we are destined to be condemned. Can you say amen? In fact, ito pong pag-aaral natin sa Colossians chapter 3, ang context po nito, Colossians chapter 1 and 2, tayo'y mga patay sa kasalanan. Tayo'y walang pupuntahan. Tayo'y kaaway ng Diyos or inaaway natin ng Diyos. Tayo ay walang kinabukasan. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakilala natin siya. Can you say amen? Dahil doon, dito sa Colossians chapter 3, ano ang dapat mong gawin upang mamuhay ayon sa bagong buhay na ibigay ng Panginoon sa iyo? Number 1, set your minds on things above. I-set natin ang ating kaisipan sa mga bagay na makalangit. Verse 1 to 4, dito sa Colossians chapter 3 in the English Standard Version. If then you have been raised with Christ. Sino po rito ang binago ng Panginoon at binuhay ng Panginoon? Amen? Then sabi niya rito, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. Verse 3, for you have died and your life is hidden. Sabi nga po natin, hidden. Hidden with Christ in God. Tayo ay namatay na, sabi nga niya, sa kasalanan, at ang ating buhay ngayon ay nakatago na sa buhay ni Kristo. Ganun po ang ating buhay ngayon. Hindi na po natin pag-aari ang ating sarili, ito'y pag-aari na ng Panginoon, at kung nakikita mong ako'y namumuhay ngayon, ang buhay ko ay buhay ni Kristo Jesus na ibinigay sa akin. Ganun po ang ating katatayuan. Verse 4, so that when Christ, who is your life, sabi nga po natin, Christ is our life. Okay? When Christ, who is your life, appears, then
you also will appear with Him in glory. So number one, set your minds on things above. Be eternity-driven rather than earthly-driven. Maging perspektibo po natin at pananaw natin sa buhay sa bagay na mga eternal, bagay na makalangit, at bagay na divine or God's ways. Yun po ang dapat na maging kaisipan po natin, sabi rito. Iset mo ang iyong paningin, ang iyong pananaw beyond what's happening in your life, beyond the challenges that you are facing, beyond the weaknesses that you have in your flesh. Set your mind on things above. Iset natin ang ating kaisipan. At kung ano man yung mga bagay na alam nating makalangit, alam nating ito ang kalooban ng Panginoon, ano ba yung mga bagay na yun? Ang magpatawad, ang bagay na manalangin, magpuri sa Panginoon. Those are the things that we need to always set our mind. Paggising mo pa lamang sa umaga, paano mo isineset ang iyong mind? Paano mo kinukondition ang iyong kaisipan? Kaya nga, alam niyo po, napakaganda na paggising mo pa lamang sa umaga, simulan mo ito sa pasasalamat. Salamat sa Panginoon na ikaw ay buhay pa hanggang ngayon, di ba? Ikaw ay malakas, ikaw ay maayos. Salamat sa Panginoon, may bagong araw na ibinigay ang Panginoon sa iyo at ikaw ngayon ay makakapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Pagka sinisimulan natin yung ating araw ng ganon, siniset natin yung tono ng araw o tono ng iyong buong maghapon. Kaya napaka-importante po na maging mindful po tayo na iset natin ang ating mind. Yan, ha? Mahirap, matindi po yun. Maging mindful na iset mo ang iyong mind sa kalooban ng Panginoon. Can you say amen? Kaya mahirap po yung sinisimulan mo ang araw mo sa pagbabasa ng mga balita, no, sa dyaryo o kaya, hindi, ngayon, nasa social media na pala tayo ngayon, di ba? Unang bukas pa lamang ng mata, asan na ba yung cellphone ko? Di ba natatanggal yung muta? Kapatid, magpasalamat ka muna pa sa Panginoon, no? Yung cellphone niya, nandun sa tabi niya, hindi niya na, pag nawala yung cellphone niya, magagalit na yan. Asan ang cellphone ko? Parang, hindi po tayo ganon. Can you say amen? Okay, kasi ang iba sa inyo, naabutan pa naman na walang cellphone noon, buhay pa naman kayo. Amen. Nandiyan po ba kayo, di ba? In fact, mas maganda pa yata nung wala tayong smartphone, no? Talagang pupurihin mo ang Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon. Ngayon ay, pupurihin kita, Panginoon. Ano ba? Purihin kita, O Diyos. Ano ba itong sinasabi dito sa Facebook na to? Mga ganyan. Now, set your minds on things above. Can you say amen? Ngayon, hindi ko po sinasabing mali yun. Mali yung pagpunta sa Facebook o gamit yung smartphone. Ang sasabi ko lang po ay, gamitin natin ng tama at sa tamang panahon. Mas gamitin natin ang ating sarili na ituon natin ang ating pananaw sa mga bagay na makalangit. Can you say amen? Ayan. Number 2, put to death what is earthly in you. Ito matindi, ha? At alam niyo po bang ito'y araw-araw, okay? Kasi ang sabi nga rito ni Apostol Pablo, may ginawa na ang Panginoon sa inyo. Binago kayo, namatay siya dun sa krus, binayaran niya ang kasalanan mo, pinalaya ka mula sa pagkaalipin sa kasalanan. So may kalayaan ka na ngayon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya lang, ngayon, gamitin mo ang kalayaan mo. Hindi kita ikokontrolin, sabi ng Panginoon. Hindi kita gagawing robot. Gamitin mo ngayon ang kalayaan mo para sa ikalalolhati at ikabubuti ng iyong sarili sa Panginoon. Can you say amen?
Gamitin po natin yung kalayaang yon. So una, iset natin yung ating mind. Pangalawa, put to death. Verse 5, put to death, therefore, what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Pwede niyong ilagay sa New Living Translation. Nung sinishare po ito ay may magandang pagkakasabi sa NLT. Colossians chapter 3, verse 5 sa NLT. If you can put it there. And meron lang akong magandang ipot dyan. Sabi niya rito, so put to death the sinful, earthly things, lurking within you. Okay? Ano ibig sabihin po nito? Itong katawan po natin ay buhay na buhay at ang kanyang ikinabubuhay ay gumawa ng makalaman. It's lurking. Okay? Ang katawan po natin, sabi nga ni Apostle Paul, your body contains an earthly desire. Siyempre, it came from the earth eh. Galing sa lupa, kaya puro temporary ang desire. Yung katawan mo, hindi magsasabing, oy, tigilin mo na ang pag-inom. Hindi, ang sasabihin ng katawan, ang sarap uminom. Sige, inom ka. Yan. Ang katawan mo, hindi niya sasabihin, oy, tigil mo na yung crispy pata. Hindi. Crispy pata? Ha, kain ka lang. O kaya pare, mga bagay na, now, hindi ko sinasabing mali po at makasalanan ang kumain ng crispy pata. Ha? Ako kumakain ako ng crispy pata. Pero sabi ng katawan ko, uy, masarap yan. Pero sabi ng doktor ko, pastor, ang tataas ng mga triglyceride ninyo. Kung hindi nyo babantayan ang inyong sarili sa kakakain. Kaya, kaya kinakailangan mong kontrolin ang iyong katawan. Because it's still earthly. And you are not driven by earthly things, you are driven by eternal things. Can you say amen? So ang sinasabi ng salita ng Panginoon, alagaan mo yung katawan mo. Huwag mong masyadong sundin ang hilig ng katawan mo. Kung hindi, wala kang karapatang mabuhay dito sa lupa. Kasi yung katawan mo, yan yung earth suit mo eh. Okay? Di ba? Yun yung right para magstay dito sa lupa. Pag wala na yan at nasira, halimbawa, nalaspag, di ba? High blood, nalaspag yung kanyang no? Ay wala na. Sabi ng Panginoon, uwi ka na. Wala ka ng karapatang tumigil. Hindi mo binantayan ang katawan mo eh. Pinabayaan mong kontrolin ka ng katawan mo. So anong sinasabi po natin? Put to death, therefore. Now, I'm not just talking about food. I'm talking about sexual immorality, passion, impurity, evil desire. Your body is still desiring. And that is why every single day, we will always make a decision. At magde-decide tayo, body, you will obey. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, offer your body as what? Bakit siya living? Bakit siya living sacrifice? Kasi nga, buhay eh. Kaya nga living, di ba? Ano ibig sabihin? Lumalaban. Talagang kumukontra. Talagang ang iyong katawan ay pag hindi mo yan pinigilan, talagang siya ang mananaig, siya ang mangunguna sa iyo. So ang instruction ng banal na kasulatan, put to death what is earthly. Verse 6, on account of this, the wrath of God is coming. Verse 7,
in this you two once walk when you are living in them. Verse 8. But now, sabi nga po natin, but now, you must put them all away. Ano yon? Anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Verse 9, do not lie to one another, seeing that you put off the old self with its practices, and you put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of His Creator. So, yung mind daw natin, which is the soul realm, has to be set on the things of above. Yung body natin has to be put to death. Or yung ating earthly desire has to be controlled. Has to be put into a place where hindi na siya ang may control. So, tandaan po natin, we are three parts. The real you is your spirit being. Can you say amen? Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yung spirito, yun yung completely na pinatawad at positionally ikaw ay ligtas. Yung spirit being. Kaya nga ikaw, meron kang ngayong maliwanag na connection sa Panginoon, talagang dinidesire mong magpuri sa Panginoon, pero nung hindi ka ba nananampalataya, wala ka mang ka-desire na magpuri sa Panginoon, di ba? Ano ba yung mga pinagkagawa ng mga born again na yan, di ba? Praise the Lord, yung mga yan at tataasan ba ng kami para mga siraulo yung mga yan naligtas siya. Siya ngayon ang taas ng taas. So, praise the Lord. Glory to di ba? May mga nagpatotoo na ganyan Sabi niya, Pastor, no? Talaga naman, minumura ko nga yung mga yan Mga born again na yan. Nakakilala ako sa Panginoon. Di ako na ngayon na nagpupuri sa Panginoon. Okay, meron naman nagbumura ngayon sa iyo, no? Mga hindi. Pero, sa totoo lang, ganun Di ba? So, your spirit being is the one that is renewed, redeemed. But your soul realm, emotion, yung will, at saka yung iyong, ano pa yan? Yung mind, yung ating kaisipan, okay? Ay nire-renew pa. Hindi pa siya totally renewed. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 1, but be ye transformed by the renewing of your mind. So yung ating emotion, nire-renew pa natin. Pero dapat ang leader, yung spirit being natin. Tapos yung ating katawan, kinokontrol natin. Ano yon? Yung anger. Yung, ano pa yon? Slander. Obscene talk from your mouth. Lying. I pray that as a believer, you will overcome any form of earthly desire or earthly works. That is the way to spend your time wisely. Because your life is short. You will not use your life spending in lying, destroying other people, or you're trying to put down anybody. You will not spend your time in anger, obscene talk. No. I decide that I will not spend my life in this kind of life because I'm using my time wisely. I will protect the joy of the Lord in my heart. I will protect the peace of God that surpasses all understanding in my mind. And I will not let my earthly desire control myself. That is a wise person spending his life, which is short. So sabi ng Apostol Pablo, put to death niyo po yan. Okay? So kapag meron kang urge na magmura, patayin ka agad yung urge na yun, di ba? Hindi, parang, naka-live ba tayo? Masyado tayong dito, no? Violente, no? Yan. Hindi.
pinaka-the best na magandang illustration dyan ay kapag ka gusto mong magsalita ng hindi maganda, bumilang ka ng 1 hanggang 10. 1, 2, 3. Yan. Bilang ka. Para kwan. At pagka nakaabot ka na sa 10, kakalmado ka na. Yung iba, 1,000 na bilang nila. Grabe, no? Pagka may kumat sa iyo habang nagdadrive ka, 1, 2, 3. Di ba? Hindi. Kanya na lang. Sabihin nyo, Lord, surabakarabas. Mag-prayer in tongues na lang kayo, di ba? Mas maigi na kontrolin mo ang iyong katawan, ang iyong sarili at ang iyong emosyon kaysa may masirang relasyon, kaysa may masaktan na tao, o kaysa yung mga road rage ngayon, mga nagbabarilan dahil lamang sa traffic, dahil walang control sa anger. Pero hindi gano'n ang mga mananampalataya sa New Life. Can you say amen? Hallelujah! So kapag kayo ay may urge, kasi it's an urge, it's lurking. It's easier to choose anger, to avenge, or to talk harsh words. It's easier. It's easier. But you don't want to do that because you're spending your time. You're wasting your time. You are putting yourself into a situation that will destroy your future. You better protect your future by controlling yourself. Can you say amen? Hallelujah. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ako nakaka-bless itong message na ito. Very anointed, di ba? Hindi, totoo po yun. It's so important that you are aware. Number one, that you are aware that you are free in Christ. Kayo'y malaya na sa Panginoon. And you are empowered by God to protect your emotion. Hindi mo pwedeng maging excuse na ikaw ay tao lamang. Lahat naman po tayo talagang tao lang, di ba? At alam ng Panginoon kung ano ang ating frame. Alam niya. Pero mas nire-reward ng Panginoon ang puso na talagang nagpupursu ng kaayusan para sa Panginoon. And God will honor that. God will honor any form of pursuit, of doing the will of God, and not just wasting your time spending with earthly and, yun nga, mga ugali na hindi maganda. So do not lie to one another, seeing that you put off your soul, verse 9, with its practices. And then sabi niya sa verse 10, have put on your new self, which is being renewed in knowledge after the image of Creator. So, number one is to set your mind. Number two is to put to death. Amen? So, bago ako umalis doon sa puntong yon, pagka kayo po ay may mga urges na magalit, tandaan nyo lang ho yung mukha ko. Nagpaalala sa inyo. Patayin na yan, okay? Mamaya, pag uwi po ninyo, okay? Nang pag uwi nyo ng bahay, at nakita ninyo ang mga pinggan na hindi pa nahuhugasan, at pagdating ka doon, nagkalat ang mga kung ano-ano, at nandun ang mga anak mo, nakahilata doon, at nag-Facebook, at sasabihin nyo, praise the Lord, bless kayo mga anak. Kayo ay bless ngayong araw na ito kasi nakapakinig ako ng mensahe ngayong araw na ito. Wala pa ka nga po natin.
Ay, purihin ang Panginoon. Minsan dinadaan natin sa tawa, pero totoo po yan. Totoo po yan. Itong linggong to, itetest kayo ng kaaway. Titignan nyo, tignan natin, i-check yan natin kung gaano katotoo yung pinakinggan mo nung Sunday. Itetest po tayo. And so, what God wanted you to really understand is to make a decision every single day. I will put off or I put to death my earthly desire. Can you say amen? At pangatlo, which is the last point, put on. Sabi nga po natin, put on. Okay. Put on the things, verse 12, sabi niya rito, put on then as God's chosen ones, holy and beloved. Ano po yun? Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgive each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Verse 14, and above all this, put on. Sabi po natin, put on. Put on love, which binds everything together in perfect peace. So, put on. That means we have the empowerment and the ability to make a decision, okay, magpapatawad ako ngayon. Okay, gagawin ko itong kalooban ng Panginoon. Okay, I will follow and I will obey God. I will follow the ways of the Lord. It is always a decision that you have to make every single day. Lagi po yon. Lagi po nating gagawin ito araw-araw. Hindi po ito minsanang desisyon. Ito po ay araw-araw na desisyon. Ano yon? Compassionate hearts. Let kindness and humility and meekness and patience be the one that will be our attitude for the day. In fact, ang lakad naman po natin sa buhay is one step at a time. Can you say amen? Hindi ko naman natin inaasahan na kayo perfecto na kaagad. One step at a time and one day at a time. Okay? At kapag nagkaroon ka ng desisyon, at yun lang naman ang hinihintay ng Panginoon eh. A decision that, Lord, I will follow you here. I will make a decision and I will yield to your will. And I will move forward. And as you move forward, okay, praise God. And then there's another step. And then there's another step. Until the point of your walk in life, it will become a lifestyle. It will become a habit. It will become a pattern of our character. Hindi na siya parang mahirap i-practice. Hindi, it will be a pattern of your life. Can you say amen? So put on kindness. Maging mabait po tayo. Can you say amen? Humility. Maging mapagpakumbaba po tayo. Magkaroon po tayo ng meekness. Ano po yung meekness? Meekness is strength under control. Meekness is like parang yung kabayo, kaya mo siya nagagamit, pero mas malakas sa iyo, di ba? Pero kaya mo siya nagagamit is because na-tame na siya. Okay? So nagagamit sa tamang pamamaraan ngayon yung strength ng kabayo. That is meekness. That means that you have a strength but it is tamed and it is properly used. Hindi siya yung wild, yung kanyang pag-uugali. Hindi siya yung parang sumambulat kagad. No, it's strength under control. And you know what? As a believer, you are strong. Can you say amen? You have the strength of God, you have the grace of God, and you have the ability to control your body, yourself, and you have the ability to walk in wisdom, and your strength is being used for the glory of God. Can you say amen? So yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Meekness, patience,
bearing with one another. Tapos kung mayroon pong mga problema, mag-usap, magpatawad, as the Lord forgave us. Now, these are the things that we are going to make a way as a decision kasi we are not spending our time, we are investing our time. And listen to me. If you are looking for patience, sow patience first. Kung gusto nyong kayo ay mapagpasensyahan, magtanim muna kayo ng pagpapasensya. Kung gusto nyong kayo ay makaranas ng kabaitan, kayo ang unang magtanim ng kabaitan. At kayo ay aanin ng kabaitan. Kung gusto nung i-honor kayo, kayo mismo ay mag-honor muna, mag-sow ng honor, at makaka-harvest kayo ng honor. It will always be in your own initiative to put on love. Sabi nga rito sa verse 14, and above all this, put on love. And then verse 15, and let the peace of Christ rule in your heart. Sabi nga po natin, peace of Christ. Ano po yon? Yung kapayapaang nanggagaling sa Panginoon at hindi kapayapaan o kaya ay satisfaction na ikaw ay nakapaghigante. Hindi. Ang kapayapaan mo ay nanggagaling sa Panginoon. Siya mismo ang iyong kapayapaan. Doon tayo sumalig. Yun ang ating paghariin sa puso natin. To which you were indeed called in one body. And be thankful. So, ang kapayapaan ng Panginoon, puprotektahan natin yun sa puso natin. Yung kagalakan ng Panginoon, puprotektahan natin yun sa ating puso. Paano mo puprotektahan? Hindi ka lalakad ayon sa laman. Hindi ka makikipag-away. Hindi ka magtatanim ng galit. Bagkos ay mas ipopokus mo yung kalooban, yung iyong sarili sa Panginoon. And then ano yon? At magiging mapagpasalamat sa Panginoon. And then in verse 16, this is very, very important. Let the word of Christ dwell in you richly. Let the word. Yun ang pagtuunan natin ng panahon. Kung meron man tayong pag-iinvestan ng ating panahon at ng ating araw sa mundong ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ang pagsunod sa kanyang kagustuhan. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing to one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. So every single day, you will make a decision. I will worship the Lord. I will declare His goodness. Magpapasalamat ako sa Panginoon. At pagyayamanin ko yung salita ng Panginoon sa puso ko. At dahil doon, makakapagturo ako ng salita ng Diyos sa iba. Imbis na ako ay makipag-away sa iba, ako'y gamitin ng Panginoon para ang aking salita ay maging pamamaraan ng pag-share ng salita ng Panginoon. And then in verse 17, we're talking about spending your time wisely, right? 17, and whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him. I pray that every single day, it will be your decision. God, let the words that comes out of my mouth, let my steps and my attitude and my character will be done for your glory and not for my own glory. Can you say amen? Mga kapatid, pagka ganito ang magiging attitude natin, alam niyo po mangyayari? You are investing in your time here on earth. And even doon sa time na ikaw ay nasa twilight zone na ng iyong buhay, hindi ka mamumuhay sa guilt, sa regret, sa loneliness, because you know your conscience is clear.
that you have spent your time wisely. You have invested your time wisely. And there are people who are blessed because of you, who are inspired because of you, and because of the things that you have done, and because of your obedience unto the Lord. Actually, kung babasahin po natin ang buong chapter 3, whatever you do, verse 17, sabi niya, in word or deed, do everything in the name of the Lord, di ba? Ano sabi dun sa verse 18? Wives. Ayan na yan. Ha? Ayan. Yan ang mga salitang yan. Ha? Ano yun? Ha? Ano po yun? Ayan. Yung iba ayaw magsalita. Ang hirap sambitin po kasi. Sabi nga po natin lahat, submit. Ayan. Ngayon, itong salitang ito ay madali lang kung ginawa natin yung mga previous verses. Can you say amen? You put on your new nature and you set your minds on things above. Di ba? And you put to death your earthly desire. The word submit will be easy. By the way, lagi kong sinasabi ito sa aming counseling, sa prenuptial counseling. Kapag ikay nagpapasubmit, hindi ibig sabihin ikaw ay mahina. Sa totoo lang, pag ikaw ay nagpasakop, ay ikaw ay malakas. Because you have chosen to yield. You have chosen to yield. You are not forced to yield. You have chosen to yield. And your strength is coming from the Lord. Can you say amen? Submit to your husband as is fitting unto the Lord. Oy, lakas ng amen na yun. Sige po, praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon muna, okay? Meron akong maikukwento, ha? Yung iba naman, pagka binipraise ko ito, nagagano na. Makinig ka kay pastor. Okay? Submit to your husband that is fitting unto the Lord. Husband naman. Ayan na, ha? Lagay mo sa susunod na verse. Verse 19, kasi ang lakas ng amen eh. Husband, love your wives. Di ba? Matindi yan, di ba? Okay? Actually, dito sa verse na ito sa Colossians, maiksi lang to eh. Pero punta ko sa Ephesians, mahaba po yun, di ba? Yung salitang love doon is, what does it mean? Just as Christ loved the church. That means, you are ready to die, husband. Saan na yung malakas kong amen, mga husband? Sabihin natin, amen! Help me, Jesus, di ba? You are ready to die. Okay? Husband, love your wives, do not harsh with them. Verse 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Bondservants, mga employees, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service. Hindi dahil nandiyan ang boss mo, no? As people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Can you say amen? Actually, sa totoo lang, kapag may ginagawa ka at ginagawa mo ito sa Panginoon, wala akong pakialam sa tao, ginagawa ko ito sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Di ba? It will be an excellent work. Verse 24, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. For the wrongdoer will be paid back for the wrong that he has done, and there is no partiality. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Balikan po natin yung title natin.
Living your new life in Christ. Tatlo. Number 1, set your mind. Perspektibo, or ano yung perspective mo during the day. Set your mind on things above. You know, I always think of eternity. What will be the feeling of heaven? O, di ba? Because that will be our home eh. This is not our home. Heaven is our home. Can you say amen? So lagi mong iniisip, Panginoon, paano kayang feeling ng langit, no? May garden ba doon? May mga yan, angels of God, the glory of the Lord. You know, you will always, you know, if you set your minds on things above, you will always like pursue God's glory. Okay? Number 2, put to death your body, your earthly body, your desire. Kontrolin po natin to. Amen? And number 3, you put on your new life. Kayo ay mananampalataya na. So, gamitin natin ang ating buhay para sa Panginoon. Can you say amen? Hallelujah. In closing po, I'll go back to the prayer of Apostle Paul. In Colossians chapter 1, verse 9 to 12. And I would like to pray this to all of us. I want you to put your hand in your heart. And let's pray all together. Hallelujah. As I read this verse. Father, I pray, and we do not cease to pray for each one of us, that we ask that we may be filled with the knowledge of your will, in all wisdom and spiritual understanding. That we may walk worthy of you, Lord, every single day, fully pleasing unto you. Father, we desire to be fruitful in every good work and increasing in the knowledge of you in our life. We pray that you will strengthen us with all might according to your glorious power, for all patience and long-suffering with joy. And we give thanks to you, Father God, who has qualified us to be partakers of the inheritance with the saints in the light. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi po namin sasayangin ang aming natitirang panahon at buhay, pagkos amin po itong gagamitin para sa inyong kalawalatian. Hindi po namin sasayangin ang aming sarili o ang aming buhay sa lugar na kung saan nandun yung bitterness, unforgiving spirit, anger. Help us, Father God, to overcome every single fleshly desire of our life, because we want your glory. We want your presence. We want your presence not only in this church, but to invade our house, our family, our children. Panginoon, dalangin po namin ang bawat mananampalataya dito, ngayong gabi, magkaroon ng kaliwanagan at kapahayagan, na kayo lamang ang aming buhay, at kayo kami, sa inyo po kami mamumuhay. At salamat, Panginoon, na kami ay inyong iniligtas. Kaya naman gagamitin namin ang aming buhay upang sundin ang inyong kalooban at upang sumunod para sa inyo. Pinapanalangin ko pong bawat pamilya na nagre-representa sa bawat isa sa atin dito, amin dito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa kanila. And I thank you, Lord, that they will see the manifestation of your presence, because we are deciding every single day to discipline our body, to set our mind, and to let the Word of God dwell and put on
our new life in our hearts. Salamat, Panginoon.